Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung extension nga po ng kaulapan nito ay umaabot nga po yan sa Mindanao na nagdudulot nga po ng mga posibleng pag-ulan hanggang dito nga po sa ilang bahagi ng Visayas hanggang sa Palawan. At yung amihan naman ay nakaka-apekto naman po yan sa extreme northern Luzon, Northern Luzon hanggang Central Luzon. Sa Metro Manila naman, asahan natin yung localized thunderstorm na posibleng magdulot po yan ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin sa may parte ng Bicol Region, Marinduque, dito po sa may parte ng Batangas at ng Mindoro provinces dahil may posibilidad na dyan nga dadaan itong minomonitor natin posibleng magiging bagyo itong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan po yung latest prediction ng European Center at ng Joint Typhoon Warning Center. Tignan po muna natin yung ating rain map animation kung saan may mga posibilidad na pag-ulan sa western section ng bansa. Mamaya nga po alas 9 ng gabi may posibilidad na pag-ulan maging dito nga sa may parte ng Metro Manila, Bicol Region, Polillo Island, Quezon, dito sa northern portion ng Mindoro at hanggang dito nga po sa may Pangasinan, Iba, Zambales, Bataan may mga posibleng pag-ulan. Ilang bahagi naman po ng Visayas makakaranas ng mahina at katamtamang pag-ulan. Dito naman po sa may Mindanao ay makakaasa pa rin na magkakaroon ng mga pag-ulan bunsod ng extension ng kaulapan ng low pressure area. Pagdating naman po ng alas 11 mamayang gabi, patuloy nga po na magkakaroon ng pag-ulan dito nga sa may parte ng Bicol Region, Polillo Island, Marinduque, dito po sa may Bicol Region, sa may Mindanao. Pagdating naman po kinabukasan, October 27 ng alas 2 ng madaling araw, may mga pag-ulan pa rin po sa may Mindanao at asahan din po natin sa may eastern section ng Luzon. Pagdating naman po ng alas 5 ng umaga bukas, magiging maganda po ang lagay ng panahon. Wala po tayong posibleng mga pag-ulan na aasahan maliban na lamang po sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 7 ng umaga bukas, magiging maganda po ang lagay ng panahon ng halos malaking bahagi ng ating bansa. At pagdating naman po ng alas 10 ng umaga, may pag-ulan dito sa may parte ng Aurora, Isabela, dito po sa may parte ng Polillo Island, Bicol Region, dito po sa may Mindanao, meron pa rin tayong mga posibleng pag-ulan dahil sa extension ng kaulapan ng low pressure area at ito nga po dito sa may parte ng Palawan. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali bukas, may mga pag-ulan dito sa may parte ng Luzon, Mindanao, ilang bahagi ng Visayas, Bicol Region, Mindoro Provinces at Palawan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast bukas nga October 27, patuloy nga po na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area. At pagdating naman po ng Saturday, October 28, mas lalakas pa nga itong amihan. At pagdating po ng October 29, unti-unti na nga pong kikilos itong low pressure area. At pagdating naman po ng October 30, ito po yung posibleng papasok na ng Philippine Area of Responsibility. Mapapansin nga natin, tinutulak po yan ng low pressure area, ng northeast monsoon o nung amihan. Kung wala nga po yung amihan, posible itong dumiretso dito sa may parte ng Taiwan or dito nga po sa may parte ng Japan. Pagdating naman po ng October 31, ito nga po ay nasa eastern section na ng Bicol Region at mananatiling malakas yung pagbugso ng northeast monsoon. Pagpasok nga po ng unang araw ng November, ito nga po ay lalapit na dito sa may parte ng eastern section ng Bicol Region. Pagdating naman po ng November 2, ito po ay as low pressure area pa rin pero pagsapit nga po ng
November 3, ito po mag-intensify na ng tropical depression or mahinang bagyo. Apektado na po niyan ang eastern section ng Bicol region at dito nga po sa may parte ng Visayas. At pagdating naman po ng November 4, posible nga papasok yan dito sa may parte ng Bicol region ha. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan at dediretso po yan sa may parte ng Marinduque. At dadaan nga po yan by 8 p.m. ng November 4 ay nasa parte na po yan ng Marinduque. Pagdating naman po ng alas 2 ng umaga ng November 5 ay nandito po yan nasa karagatan. At yung pinakasentro po niya. Pero yung kanyang diametro ay abot po dito sa may parte ng Batangas hanggang Metro Manila at halos buong Mindoro provinces. At pagdating naman ng alas 8 ng umaga ng November 5, ito nga po ay posibleng andito na sa may western section ng bansa. At dito nga po may posibilidad pa na lumakas itong posibleng bagyo. At meron tayong possible low pressure area ulit na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito naman po sa ating wind map animation, mapapansin nga po natin yung pagpasok nga po nitong posibleng bagyo, dito yan dediretso sa may parte ng Bicol region at dediretso yan sa may Marinduque. At pagkatapos po niyan, dito yan dadaan sa pagitan ng Mindoro at ng Batangas. At pagkatapos po niyan, dito po yan mag-intensify pa sa may karagatan na paglabas na po niyan ng landmass ng ating bansa. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan o advanced prediction ng European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat ng ating nakikita ngayon sa ating advanced weather forecast. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung magiging posibleng senaryo nitong posibleng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.